A pastor once told me that we should no longer pray for the dead. Wala na daw saysay yung dasal natin dahil patay na yung tao. Ang sagot, baka kayo masya-shock. Tama yung pastor. FAQs, Father answers questions. A pastor once told me that we should no longer pray for the dead. Wala na daw saysay yung dasal natin dahil patay na yung tao. Dapat daw nung buhay pa dahil may pagkakataon pa siyang magbago at humingi ng kapatawaran. Pero kapag patay na, judgment time na yon. So whatever prayers we offer to them doesn't have any bearing anymore. How true that the prayers we offer to our dearly departed are useless. Kailangan natin i-unpack yung katanungan yan. Kasi maraming connection dyan. Yung una, merong bang epekto sa eternal destiny ng mga yumao ang ating panalangin? Ang sagot, baka kayo masya-shock. Tama yung pastor. Walang ng effect yung prayers natin sa eternal destiny ng mga yumao. Kasi sabi ni San Pablo, pag ang tao ay namatay, judgment na agad. So para sa atin, yung judgment na yan, ang ibig sabihin yan ay papasok na siya sa eternal recompense, eternal destiny. Heaven or hell? Salvation or damnation? Father, yung purgatory. Sa purgatorio, ang eternal destiny nila ay langit. Sure na sila, napupunta sila sa langit. Delayed lang ang kanilang pagpasok. Kaya ang tawag natin sa kanila, in our pious tradition, these are holy souls in purgatory. They are destined to enter into the heavenly beatitude. Kaya lang, kailangan pang linisin ng husto ang kanilang kaluluwa. Dahil ang pag-ibig nila sa Diyos habang sila'y nabubuhay ay hindi perfect. Ano kahulugan nun? Kasi sa Beatitudes ang sinabi, "Blessed are the pure of heart, for they shall see God." So nung sila'y nabubuhay, mahal nila ang Diyos, sumasampalataya sila sa Diyos, nagsusumikap silang maging mabuti at gawin ang kalooban ng Panginoon, pero hindi 100%. Kailangan pure of heart, kailangan 100% para makapunta ka sa karyaan ng Diyos. So, ang eternal destiny ng mga kaluluwa sa purgatorio ay langit. Doon pumapasok ang ating mga panalangin para sa mga yumao. In other words, pag yung pinagdarasal natin ay nasa langit na, yung panalangin natin na inaalay para sa kanila, hindi na nila magagamit yun. It's not useful for them kasi nasa langit na sila . So God will apply those prayers to those in need, those souls that are in need of our prayers. Di ba pag nagdadasal tayo ng Holy Rosary, yung towards the end, sinasabi natin, "O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of your mercy." So yung awa ng Diyos, sa pamamagitan ng ating panalangin, ia-apply niya doon sa nangangailangan ng tulong at dasal natin. Yaan, may epekto. May epekto sa mga kaluluwa sa purgatorio. Of course, God is a just God. So, hindi basta-basta niya i-apply yung panalangin natin. Pero because He is also a loving God, He considers the charity that is in our hearts. Pakikinggan niya yon. Kung may nag-i-intercede on behalf of a soul na nasa purgatorio, tutulungan ng Diyos yun. Anong mangyayari doon? Ibig sabihin, hindi sayang yung prayers natin. Ito ay may saysay para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Paano kung yung kaluluwa nasa impyerno, eternally damned? Walang saysay yung panalangin natin sa kanila. Kasi doon na kanilang eternal recompense. Doon na talaga sila. Kaya lang yung panalangin natin na inaalay sana natin para sa kanila,
i-apply din ng Panginoon para sa mga nangangailangan ng panalangin natin sa mga kaluluwa sa purgatorio. So, yung panalangin natin will not change the eternal destiny of a soul. Pero makakatulong siya para sa mga kaluluwa na nasa purgatorio because they are destined for heaven. So, ang gandang hope natin yun eh. Kasi for us who believe in Jesus Christ, who trust in our Lord, maganda siya kasi it's always a blessed hope that we are united with one another in faith, in hope, and in love.